Salamat naman sa magandang weather natin. Yes, konti na lang po yung trabahong nagagawa ng pintor sa isang unit. Magandang araw. Ayan, nandito tayo sa phase 3. Ayan, good morning nga rin po pala kila client owner dito sa client natin dito. Ayan, good morning. Ayan, good morning, good morning. Ito yung lagay ng weather natin. Bali, November 29 po ngayon, araw po ng Biyernes. Ayan. Louie, magandang hapon. Ayan, magandang hapon na po. Ayan si Bilog, oh. Magandang hapon, Log. Tsaka kay Rusty. Ayan, good afternoon. Ang kasama ni Louie rito ay si Mark. Mark, good afternoon, Mark. Ito na po yung mga nagagawa po rito. So sa stockpile natin, dito muna, medyo masikip na. Pero luluwag rin to kapag nabaklas na po natin itong mga performance sa gilid. Ayan. Tapos ito po yung mga ginawa po rito. Riser, ang ginamit natin sa riser is 1/2 na hard deflex. Tapos yung steps niya, dinugtungan po natin ng 1 1/2 na tubular. Yan, 1 1/2 na tubular. So mababaklas pa nga rin po pala ito. Tapos dito, metal framing. So ito, dadagdagan pa. Wala pa po ito. Yan, metal framing. Yan, okay na tayo. Insulation, okay na rin. Hindi maganda yung weather. Mukhang ulan. So yung tiles. So yung tiles na gagamitin sa second floor. Yan. Tapos mga karos, may mga dumating na materials para sa kisame. Pero nandito siya. Nilagay muna natin dito sa gilid. Yan, PVC panel. Ayan. So light gray yung pinili ni ma'am para sa second floor ito. So ito is J-clip. Tapos wood look mahogany na texture design ang pinili naman po niya ni ma'am para sa first floor. So dito muna natin siya nilagay, medyo mahaba. Halos wala na po kasi kami talagang pwesto rito. Medyo dinadamihan po kasi natin yung materials dito para tuloy-tuloy at hindi mabitin sa trabaho. Yun nga lang ang disadvantage. Ang sikip sa loob dahil sa materials. Tapos sa curing time nito, pwede na po nating tanggalin by Saturday, November 30. Bukas, yun. Bukas pwede na po ito. So babaklasin po natin na to para lumuwag na. Tapos yung stock file po natin, baka dito na muna. Then yung hollow ray dito. Ayan, dali pinaumpisahan ko na yung asintado nito para ma-layout naman po natin yung sa flooring. At magkaroon na po na yun ng mixing area. 6 meters 6 meter length po yung ating extension dito. Kung mapapansin nyo dito sa kabila, nagkaroon pa po ng gap. Ayan yung gap po. So kasi mag-hollow blocks pa po tayo dyan. Single firewall. Pagdating din po rito, ganun din. So ibibigay din po natin sa kanila yung gap dito kasi mag-aasintada rin po si kapitbahay. Alright, ito muna yung update po natin dito. Sana hindi naman po umulan. So yan muna yung mga materials natin. Tingnan natin kung magkakasya na yung hollow blocks. Sa buhangin marami pa naman. Graba, yan madami pa. Tara. Dito muna tayo sa hardware. Abasa na naman estudyante. Yung bibili tayong double clip para dun sa ito lang muna. Ilang piraso to? 20? Oo, pwede na to. Double clip para dun sa project natin sa phase 5. Nandun si Bilog at saka si Rusty nagsisealing framing. Yan, kanina galing po sila rin sa phase 3. Pero hindi po sila dun gagawa. Okay. Okay, let's go. Okay, dito na tayo. Hello, good afternoon ulit. Yung metal ano tawag dyan? W clip. Yan para rito.
Hindi naman ganun kalaki yung ceiling nito. Pero ilang metal paring pa rin yung papasok dito. Kasi kahit PVC panel, ginagawa namin 30 cm or 1 feet yung pagitan. Pero sa PVC panel, pwede na sana yan. Every 2 feet. Yan, pwede na. Eh si Rusty, nandito. Yan, pinapatanggal na po namin yung mga bintana. Yan, bintana rito. Tapos yung hawak-hawak na bilog na pintuan, dito galing yan. Yan, for demolition na rin po kasi ito. Demolition. Tapos sa kitchen counter slab, ayan, bali naka-design itong part ng area na to sa refrigerator. Ang pagitan namin dito 70 cm pero 60 cm lang na ilalagay. Tapos single tab na kitchen sink, tapos yung cooktop. Bali yung cooktop nga pala nito, nabili na natin doon sa Wilcon. Tapos sa My Homes naman yung kitchen sink. Yung isang slab na lang po siya. Pag natapos yung metal framing nito, pwede na po sa linya naman ng mga ventilation. Ayan, lilinyahan pa natin yan. Tapos yung ano naman po, electrical. Yan, para bago coveran po na ito. Bago coveran ng PVC panel. So isang center light dito, then apat na pin light na may isang exhaust fan na 12 inches. And tapos dito may mga ano pa rito, may mga electrical pa tayo rito para sa mga outlet. Yan. Yan sa gate natin, primer coat pa lang. Yan. Yung primer coat. Yan, dalawa na lang po muna sila yung gumagawa po rito. Ang design po pala nung ano natin, pintura ng gate at saka ng grills. Bali dito is framing black. Tapos sa alternate, meron po siyang highlight po nung kulay beige na pintura. Yan, according din doon sa pinagayahan ni client doon sa gawa namin. Yan, tapos dito halos malinis na po yung bandang part po na yan. Yan, papatanggal na lang natin yung basura. Tapos ito reject naman, ito yung sinasabi ko, reject. Tapos yung mga naiwang tambak dito, ito na. So papahakot na lang po natin to. Malapit na tong matapos. Bali may ano pa po kami rito, may canopy gawa po sa tubular. Yan dito, tapos may abang na ilaw yun. Then polycarbonate na lang po yun. Tapos ito pipinturahan na lang po to, primer. And pwedeng kulay chocolate brown or pwedeng black. So ito madedemolish na po to. Saka dun sa kabila, demolition. Ito yung kinuha nila kanina sa pastry maso. Pero magdadala rin tayo ng shipping gun dito. Ito yung update ng ating weather, no? Parang uulan na. Huwag naman sana. Yung mga trabaho pa naman natin ngayon, puro sa labas. Okay. Update din tayo rito sa ating isang project. Yan, for interior finishing phase na kami rito. Sinisimula na nga rin po pala ang ayusin yung mga bitak-bitak na pader dito. Ayan, pinapahira na po yan ng epoxy A&B, yung malalaking bitak. Kasama po to sa mga pipinturahan natin. Tsaka ito syempre. Good afternoon, kuya. Good afternoon. Kay Kuya Rigor. Good afternoon po, kuya. Good afternoon, boss. Yan ganda na nito, yun, bali wall coated panel po rito. Masilya na. Parang finish na yung mga pinto, no? Wala na rito, nasa taas na. Ayan, bali ginamitan niya pala namin yung ceiling dito, seal gray. Ayan, bali kulay puting ano po ang gagamitin natin dito. Kulay puting track light. Ayan, ganun din po rito. Palinis na ng palinis to dahil sa pintura. Ganda na ng paganda. Ito rin. Ayan yung mga pintuan. Ayan.
bukas ipapatrabaho ko na yung pagbubutas nito. So bubutasin po yung sa pader niyan. Kung ano yung sukat ng aircon na binili nila kay Sir Jan. Oh, da. Yeah. Konti-konti na lang po ito. Pagka halos patapos na yung sa burn-on paint, ano naman tayo, yung mga ilaw. Ganda rin yung mga ilaw na binili ni client para rito eh. Ayan, para dyan. Ayan, bali may mga part ng area rito, bali QDE finish yan, kagaya nito. Quick dry enamel finish yan, pati dito sa bar. Yan, bali yung huli na po ito kasi makalikabukan yan. Yan, uunahin lang yung ating mga pader. Yan, sarado masilya yan. Sarado batak masilya. Unahin lang to. Yan, bago pinturahan to, maganda na matanggal na po at mabutasan na. Yun lang naman yung sinabi ko rin kay client na yung aircon dali na rito para mabutasan na rin natin. Yan, sakto lang yung yan, yung butas. Kasi may materialis na, nandyan na yung aircon. Paganda na ng paganda. So, maganda rin dito kung maglalagay ng wall mirror para elegante tingnan yung loob. Malawak tingnan. Diba? Okay. Ito naman tayo sa phase 1. Yan. Balikan natin sila rito mamaya. Si ano nga pala, si Kuya Rico nagpapaalam. Bali, under time siya. Bali, si Kuya Dindo na lang po yung ano natin dito. Aabutan. Tara. Ito yung bagong project natin dito sa phase 1. Ayan, bali 45 square meter na row house. Ito na yung nakasintadahan. Tapos nakapagbuhos na rin ang poste dun sa likod. Ricky, good afternoon. Good afternoon, boss. Kaya boy, good afternoon po. Good afternoon, boss. Saka si Badong nandito. Dong, good afternoon, Dong. Yan. Ayan, bali binabawasan na po nila yung inabutan natin ground level ng lupa rito. Nagtatambak na ba kayo sa likod? Ito. Tatambak na nga sila. Ayan. Grabe po sa tambak. Makapal-kapal. Ganun ho talaga eh. Siyempre, nauna silang gumawa. Pero kung nauna tayong gumawa, didikit na po sila sa hollow blocks. Pero yung gawa po kasi talaga namin, kung didikit po kami dyan, wala kasi sa hulog. So, tinatansya rin naman namin po kung didikit kami sa pader, basta nasa hulog. Pero kung wala, hindi po tayo didikit kasi yung gawa natin, mawawala sa hulog yun. So, hahapay siya. Ayan na lang yung pinakamagandang paraan. Tatambakan na lang po natin. Basta yung sa pinakaibabaw niyan, pag naabot na namin yung pinakadulo ng extension sa ibabaw ng CHB laying namin, bali yan siya. Sementado na po yun. Para hindi na po siya papasukin ng tubig. Ito, nabusa na mga poste. Yan, bali, ayan yung magiging dining space. Tibag na rin po yung existing kitchen counter ni Lumina. Itinurn over kay client. Bali, nandito dati yung catch basin. Pinutol na po namin yung linya. Ano na po yan, pinatay na namin, pinibera na namin yung linya. Bali, yung sa downspout, yan, magpapanibago po kaming linya, papunta po dun. Yun, hindi na po kami aasa sa lumang linya ni Lumina rito. Bali, yung lumang linya rito, naka-design na lang para sa TNB. Yan, sa TNB na lang po, yung lumang linya niya. Pero yung sa TNB na septic line niya, sanitary, bali dun pa rin, hindi namin binago. So, ito lang, kasi malakas to. Mag-absorb to ng tubig ulan. Kaya pag umuulan, so may catch basin dito, yung linya, pagpapatuloy na lang po yung papunta dun. Ayan, bali isa pa sa mga ginagawa rito is yung electrical. Pero kahapon inumpisa na yung ceiling framing nito. Bali ano pala muna, insulation. Ayan, bali gamit yung Hardeflex. Ayan, tapos ceiling framing yan pagkatapos na lang po nitong mga electrical. Yan, minamaximize na kasi namin yung space dito. Hindi makapag ceiling framing kasi ginagawa naming haluan to.
So yung handam, yung nakakasagabal dun sa halo. Yan, electrical. Electrical. Yan sa poste. Ito muna yung update natin dito. Tapos marami nga lang sako rito kasi mga buhangin po namin, yung graba, lahat nakasako. Pero may mga panambak na kami rito, kagaya nito, panambak na po ito. Yan, konti pa lang ho kasi, hindi mo na natin mapapaschedule. Yan, ito naman hong area na to, iiwan po natin to na malinis. Bakal pa. At ito, gamit din po namin to. Pinagbaklasan sa kisame, yan, gamit din namin. Mukhang may gap din yung kabila, no, Rick, no? Oo. Isa dito. Pero manipis lang. Medyo malaki rin. Medyo malaki rin. Ang ano niyan, kung matibay yung framing nito, yung pinag-ano ng liso. Oo. Pwede. Paano kung hindi? Ayun ang... Ano yan? Kasi lata lang yan, tutulak yan. Ayan. Siguro kahit lupa na lang din. Basta yung pinakaibabaw natin, doon tayo magsisimento. Oo. Yan, pinapaisa-isa na po natin. Tapos sa palit breaker nga rin po pala to. Yan. Bali, nasa biyahe naman tayo ngayon. Ayan, kasama ko si Mrs. Ayan, magbibenta kami ng mga kalakal. Ayan po, mga kalakal. Ayan, bali, galing naman yung mga kalakal na yan doon sa mga project natin sa Lumina. Ayan, malapit na kasi yung ano eh, malapit na rin yung Pasko. Ayan, nag-iipon tayo ng fund para may pambili tayo ng mga groceries. Ayan, buti na lang itong owner type jeep natin nandito ngayon sa Lumina. Ayan, benta lang tayo ng kalakal. Maganda rin sana kahit kay Kuya Rigor ko na lang ito ipakalakal, kaso nga lang syempre negosyo din. Mas kailangan kasi din natin ng, ng fund. Mas malaki kasi kung irerekta natin dito sa junk shop. Ayan, bali itong mga ano natin papakilo, mga pinagano ng steel disc, pinagputulan, nagbaklas ng metal paring luma. Ayan, papakilo na natin. Ayan yung mga pinagbaklasan ng mga lumang ceiling. May konting bakal din. Konting bakal din. Kagaya nito, yung pinagtabasan 2x3 tubular. XC naman ito. Wala nang gamit. Tsaka lumang lababo. Tsaka gutter. Ayan o. Ayan, gutter. Gutter sa Lumina na kinakalawang na. Thank you. Salamat. Okay na tayo rito. 328 din yung pinag-junk shot natin. Okay, tara. Ayan, umaaraw na. Akala ko uulan. Papagasan ko lang po itong ating owner type jeep. Ayan, papagas lang po muna tayo. Buti na lang umaraw. Akala ko uulan. Nandito na rin kasi tayo sa labas, kaya pagasan na rin natin itong owner type jeep natin. Bihira ko na kasi mapagasan to sa gasoline station. Minsan salin-salin na lang. Ang laki ng truck. So, bumili tayo ng pintura, yung pang highlights doon sa ginagawa nila Bilog at saka ni Rusty sa Phase 5. Okay, babalik na po tayo ng Lumina para makapagbigay ng update. Dito tayo.
Bale, ito mga karos, hapon na. Kaya maraming salamat naman sa magandang weather natin ngayon. Kasi akala natin nagbabadya dahil dito sa ulap. Medyo madilim kasi yung kalangitan natin. Akala natin na uulan. Buti na lang at hindi. Medyo umambon lang naman po ng konti. Okay, pabalik na po tayo ng phase 5 dito sa Lumina Homes. Yan, meron lang akong gustong konting i-share kasi simula po nung naglabasa na yung mga modernong materyales, kagaya ng wall fluted panel, PVC, Formica. Ayan na, halos konti na lang po yung trabahong nagagawa ng pintor sa isang unit. Okay, bali punta natin yung ating ongoing project po dito. Kagaya na sabi ko kanina, babalikan ko po to. Ayan, para makapag-share din ng mga konting ideas. Ayan, para rito sa ating mga viewers. Kaya ito, let's go. Tara. Ayan, balik tayo rito sa ating ongoing project. Finishing phase na po ito. Pero sa mga nagtatanong, kapag pumupunta po ako rito, hindi po talaga kasama sa contract namin to. Pero siguro balang araw marirealize din ni client na kailangan niya ng bubong para kagaya nito. Kasi kahit ito po isa lupa lang, siguro may plano po siya rito, baka damo, Bermuda grass or landscape. Pero mas maganda na rin na simentado para mas mapakinabangan na. Yan na, tara. Yan, bali ang topic natin dito na marami ng design na lumalabas po sa bawat area ng interior, kahit nga sa exterior. Dati ho kasi napakasimple lang po talaga. Kagaya nga po nito, nung turn over tong unit na to, talagang pintura po ang nagdala lang. Yan, pintura. Yan na rin po yung nagdala ng design. Yan, combination po ng beige at saka ng maroon. Maganda pa rin po yung kanyang blending. So dito na tayo sa loob. So papansin nyo, hindi lang po ito basta simpleng PV console, pero pwede naman po na ganyan na. Pero lalagyan siya ng wall fluted panel. Ayan, naglilinis na po si Kuya Dindo rito. Ayan, kahit dito na rin po pala sa Kisame, dati simpleng plywood lang or simpleng hardiplex lang, then pipinturahan ng puti or ng plat. Pero ngayon nauuso na yung WPC tsaka yung PVC panel. So ganun din po rito sa cladding. So pwede naman po simpleng pintura lang pero nakatile siya. Sige, salamat po. Oo nga, kintab na nung ano. Napakakintab na pala nito ang ating handrail. Yan, ang ganda na, oh. Diba? Ganda. So ang dami pa rin po benefits ng pintura. Kagaya nga rin po dun sa taas. Yan, sa taas nga po pala, bali ito nga po pala, ulitin ko. Gagamitan po namin to ng Korean blinds, pero gray, halos ka kulay nito. Yan, para maganda po siya tingnan. Tapos yung sa taas, puro curtain rod lang po yung 3 kwarto. Tapos yung dito, bintaan na rito, bali curtain Korean blinds po pala, Korean blinds. Yan, kahit dito po sa so sa part na to, pwede rin po yan, pintura. Pero mas mapapaganda pa kung sakaling WPC at saka rito wall fluted panel. Yan. Siyempre sa TNB, always po yan, more on tiles talaga ang mga walls kasi water based po. Pero sa Kisame, ayan, wall fluted panel. So hindi naman mawawalan talaga ng trabaho yung mga pintor. So meron din part pa talaga na na may pipinturahan pa sa loob ng interior. Yung dito naman yung pipinturahan mo kaya sa may labas. Oo. Sana nga maganda yung yung weather. Yan, na-interview natin si Kuya ng konti. Kuya, anong masasabi mo dun sa sa mga materyales na modern ngayon? Kasi kagaya nito, okay lang, maganda. Dapat to pinipinturahan ng pintor to eh. Daling trabaho, napagaan yung pamatagalan na. Tapos Yung mga pintor, napadali yung trabaho. yun. Pero kung totoosin, mas maganda pa rin na mas marami kayong nagagawa. Yes sir, Kasi sa panahon kasi ngayon, umunti na yung trabaho ng pintor eh. Medyo kasi ito, katulad nito, nabawas-bawasan yung trabaho namin dito. Sa PVC panel, dati hardiplex to. Napakadaming gagawin. Matrabaho yun, daming gagawin dun. Oo. Mag-ano ka, ENB, tapos nagasa,
Oo. Maraming gagawin, lalo na yung pagliliha. Yun. Mga overhead na pagliliha, yun ang medyo... So, ibig sabihin pala, may advantage din. Malaking bagay din pala na na-invento tong mga ito. Kasi nabawas-bawasan yung trabaho daw nila. Pero kung tutuusin lang, syempre sa ibang mga... Sa grupo kasi namin, sila Kuya Dindo at Kuya Rigor, ang napakarami rin pong ginagawang trabaho sa amin. Kasi pag turn over po yung trabaho sa kanila, buong bahay po ang gagalawin nila. Hindi ho kagaya ng mason, gagawin lang extension, plastering, tapos yung mga installer ng ceiling, hanggang ganyan lang. Pero pagdating na po sa mga pintor, lahat na po dito gagalawin na. Kuya, meron pa nga materyales sa cabinet na usong-uso ngayon, wall-fluted panel na. So hindi na siya pinipinturahan. Ayun siya, nakabawas ang... Ayun, nakakabawas din. Tsaka yung ganito. Ang design, maganda rin. Oo. Maganda naman talaga. Gaya nito, yung nilalagay natin ito, halos wala nang pumapasok na trabaho sa pintor nito. Sir, wala. No, linis na lang. Linis na lang. Pero sa mga pinto, meron pa rin. Kagaya ng mga solid, no? Ang solid door. Solid door, yan, barnis. Kailangan yung barnis eh. So, yun. Nakapaganda yung ano. Barnis. Ayan, kita nyo naman po yung quality ng trabaho natin dito. Yan pa, unti-unti. Halos sa kanila na po kasi yan eh. Halos sa last touch na nila. Then, meron na lang po tayong mga ilan na ikakabit pa na materials dito. Kagaya ng ilaw. Yan, kagaya po niya, pininturahan po namin ng gray yan. Para magkaroon po ng accent itong unit. Para hindi po nakikita lagi na white, mahogany. So, napag-usapan din naman namin ni client yan kung tungkol dito. Sabi niya, ako na daw yung bahala. Since gagamitan po namin kasi ng truck light na po dito para mangibabaw po yung materialis niya, pati dito. Yan, kaya gray po yung kinulay natin na kisame po yun. Ayan, medyo malinis na. Bali, nag-under time lang pala mga karo, si Kuya Rigor. Yan, si Kuya Dindo na lang ang inabutan natin dito. Sa panahon naman ngayon, kahit na marami ng materialis ang lumalabas, kagaya nga sa may mga building, halos hindi na po masyadong pinipinturahan yung mga labas ng mga building ngayon para maiwasan na po yung pagme-maintenance every 3 years or 5 years. Kasi sa mga building, matataas talaga. O kaya naman dito, ganyan lang naman po ang bahay nito, madali pang i-maintenance. Tsaka may mga naglalabasan naman po na materialis sa pintura na makakatulong po na tumagal ang buhay ng pintura. So ayun lang po, hindi naman po nawawalan po ng trabaho yung mga pintor kasi sa amin pa lang din, sa tanggap namin, sa experience namin, mas marami pa rin po pinipinturahan sa loob ng bahay at labas kaysa dun sa hindi na. Pero syempre, advantage nung hindi ka na magpipintura ay napakadali po. Tsaka less na po sa labor, tsaka less na rin po sa maintenance. Yan mga karos, hanggang dito na lang po muli yung big vlog natin ngayong araw po. Sana mayroon po kayong nakuhang konting idea dito po sa aming mga video. Yan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Sa susunod ulit. Ito, paalam po muna. Okay kuya, una na po ako. Okay, tara. Habol ko nga lang po pala yung nagpapa-shoutout. So shoutout po kay Minda, kay Ma'am Marian, kay Sir Michael, kay Ma'am Michelle, kay Sir Marvin, and Ma'am Mika watching from Mandaluyong. God bless po sa inyo and always ingat po palagi. So kita-kita na lang po ulit. Paalam po muna.